Usapan ngayon ang ilang mga video na nagpapakita ng iringan sa daan. Hindi na po ito bago sa ating kalsada, pero paano nga ba maiiwasan ang mga maiinit na pagtatagpong ito na kung tawagin ay road rage? Para sa usaping yan, kasama natin ang isa sa mga direktor ng Philippine Advocates for Road Safety na si June Estalio. June, welcome to Dapat Alam Mo. Thank you for coming, sir. Salamat, Kuya Kim. Ayan, Kuya Kim, anuin ko muna, tanong ko, ano ba yung mga pangunahing dahilan, June, at nagkakaroon ng road rage o pagkakainitan ng mga motorista? Unang-una yan, ang nabigyan tayo ng pribilehiyo na magmaneho, nabigyan tayo ng lisensya, pero hindi kasama ang pribilehiyo doon na manakit ka o mang-away ka o resolvehin mo ang isang problema ng trapiko sa gitna ng kalsada. Next question, sir. Ano naman ang mga kaso at penalties na pwedeng kaharapin ng mga taong masasangkot sa ganitong insidente? Sa katunayan, wala pang batas na umiiral ngayon sa atin tungkol sa road rage. At yun ang sinusulong ng ating mambabatas para tignan maigi kung ano ang dapat na kaparusahan o penalty na pwedeng ibigay. So, yung ating mga abogado naman, tinitignan naman nila ang ating penal system na nakapaloob na naman doon na kung sino man ang makakagawa. So, linawin lamang po natin, ano po, wala pong parusa sa pagiging sa na road rage o yung nagalit. Pero pagka nagkasapa ka na, may parusa na yun. Yun ang may parusa. O may damage na sa vehicle, may at saka parusa na yun. makapanakit ka ng kapwa mong Pero yung motorista. nagkasigawan, Wala pa. Wala pa yun. Baka dapat meron na. Pagka na-involve ka na sa gano'n, di ba? O i-determine kung sino yung may kasalanan doon, di ba? Dapat may parusa na kagad. Kasi nagiging, parang pagka walang parusa, parang okay ka lang, na-involve ka, uulitin eh. Kaya tinitignan doon, ang tinitignan doon na mahalaga kung nagiging agresibo ang pag-uugali ng isang motorista. At nagbabanta siya na manakit o manira ng property ng nakagalit niya. Paano ba, John, ano gagawin? Kung sakaling makakaranas ka ng ganyan sitwasyon, paano ba pwedeng kumprontahin ang nag-aamok na motorista? tama. Dalawang pwede mong desisyon na gawin. It's either maging confrontational ka or avoidance. Avoidance. Iwasan mo. Pero kung nakikita mong napaka-imminent ng pag-amba, pwede mo siyang layasan at lumanap ka ng pinakamalapit na police station, iparada mo ron. Ako gusto ko lang ikwento sa inyo. Minsan binangga ako nagmumotor ako araw-araw. Nandun sa Makati Avenue, pag bangga ng motor ko, muntik ako sumemplang. Pero hindi ako sumemplang. Sabi ko, pumunta sa harap ko yung kotse. Sabi ko, dalawa lang ang mangyayari nito. Pag hinabol ko ito at kinonfront ko, away. Hindi naman ako sumemplang, tiniis ko na lamang. Hindi ko na kinonfront. Kasi hindi mo nga alam minsan paano. Di ba yung mga may barel na dala? Yung mga ganyan, mahirap. Isang tanong, kung halimbawa naman, ako yung driver, paano maiwasan ang pagbiglang, pag-init ng aking ulo o pagtaas ng aking emosyon? Yan. Ang tinitignan natin dito ang pagiging agresibong behavior ng isang motorista. Maraming factor na dapat natin i-considera, lalo na ang environment, ang karsada, klase ng karsada, at yung paglobo ng populasyon at pagdami ng sasakyan ngayon. Hindi na na-accommodate ng ating lansangan ang biglang pagdami ng ating sasakyan. So, kaakibat na nun ang umiinit ng ulo ng isang driver, ang isang motorista, unang-una dahil sa traffic. Frustration niya na nahuhuli siya sa pagpasok niya sa trabaho. At saka yung mga kasama na rin ang panahon. Mainit masyado. Pwede ka ba magpatugtog na masayang Pwede. Para, makakatulong siguro yun para sa mo, di ba? Ako habang nagmamotor, nakikinig ako pinakikinggan ko. Worship music para malamig ang ulo ko worship. Okay, kung ayaw yung ibang gusto masayang tugtog. Para yung mood mo. Yung mood mo, di ba? Actually, nire-recommenda yun ng ating mga behavioral scientists. Para kumalma. Kumalma ka. Habang nagmamaneho ka, meron naman tayo dyan na Spotify, meron na tayong mga ibang technology na para kumalma ang isang driver. At huwag mong i-interpret na kung nakat ka o na parang binusinahan ka, huwag mong i-interpret na personalin. Huwag mong personalin. Binangga na nga ako. Ito naman po, napakalaking tulong po naging diskusyon na ito para sa lahat upang maging ligtas ang bawat tao, lalo na sa kalsada. Baka may huli po kayong gustong pasabi. Ang dapat lang na maging agresibo ang ating pamahalaan at saka ang ibang organization na patuloy ang education campaign tungkol sa road rage na ito na sinatawag. Dahil hanggang ngayon,
hindi naka-qualify ng batas kung ano talaga ang ibig sabihin ng road rage. Yan, dapat pasensya, lamig ng ulo, Lamig ng ulo. pagtitimpe. Dasal. Dasal ang lagi natin baon kapag hawak ang manibela. Yan. So maraming salamat, June Estalio ng Philippine Advocates for Road Safety. Kaya sa mga nagmamaneho dyan, isa-isip lagi ang kaligtasan at ang lahat ay pwedeng idaan sa maayos at kalmadong usapan.